Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, patuloy tayo sa ating mga pagsamba sa ating Amang Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin na ang karamihan sa mga relihiyon ngayon, sila nagdidebate-debate, hindi nila alam na yung Biblia na ginagamit nila ay matagal na po na pinasarhan ng ating Amang Diyos sa pamamagitan ni Daniel. Ito mga kaibigan, mga kapatid, ipakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo na yung mga rebulto, yung mga imahe na yan ay nagagalit talaga ang ating Amang Diyos. Maraming mga talata sa Biblia, nung ipagamit pa ang Biblia, ngayon ang sabi, huwag kayong gumawa ng mga imahe o mga rebulto, huwag kayong sumamba sa kanya. Sino ngayon ang mga relihiyon? Sila'y nagsasabi na ang mga imahe, ang mga rebulto ay hindi ipasamba at hindi ipalagay doon sa mga artal ninyo. Yung iba na nagsasabi, sa ano pa ito, sa aki pa itong imahe na ito, sa aki pang mga ninuno. Yung nga pinag-ingatan daw nila. Kasi sa kanya pang mga ninuno eh. Ngayon, kaibigan, kapatid, yung Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, siya ang founder ng Seventh-day Adventist. Gumawa sila, yung mga membro nila, gumawa sila ng imahe ni Ellen G. White. Kasi, ang sabi nila, siya daw ang inuutusan sa Diyos para maipaliwanag na ang katotohanan daw, siya daw ang magtuturo. Ngayon ito, alam po natin na ang imahe o rebulto kinakasuklaman ng ating Amang Diyos. Bakit gumawa sila sa mga imahe? May mga rebulto. Tingnan ninyo doon sa Manila. May makikita ka na yung imahe ni Hesukristo na pinako siya sa krus, may inilagay na doon sa Manila. May inilagay na imahe o rebulto ng Panginoong Hesukristo. Biro mo? Ano ang unang ginawa nila? Ang unang ginawa nila, ang imahe o rebulto ni Ellen G. White. Ang sunod nga ginawa nila, diyan ngayon sa Manila, may nakalagay na
Diyan sa front ng kanilang bahay-sambahan. Sinong imahe yun? Ang pagpako sa Panginoong Hesukristo. At diyan sa bandang kaliwa, nandyan ang imahe ni Birhen Maria. Tingnan mo. At sino pa? Ano pa ang mga relihiyon na gumagawa ngayon? Tingnan mo sila mga banal. Pero sila, hindi nila alam na si Felix Manalo ay may rebulto na doon sa Manila. May rebulto na at nag-alay sila ng mga bulaklak. Naku po, mga kaibigan, mga kapatid, kung natatandaan ninyo yung sinabi ko sa iyo nung una, Israel, Israel, ipalabas sa inyong mga bahay-sambahan ang mga imahe, ang mga rebulto na yan. Sapagkat magagalit talaga ang Amang Diyos. Ngayon, nakita ko kagabi, doon, dyan sa Manila, may imahe si Felix Manalo. Naku po, kaibigan, kapatid, gumising kayo. Magmilay-milay ka, magbulay-bulay ka. Kinakasuklaman ng ating Amang Diyos yung mga imahe na yan, yung mga rebulto na yan. Anong nangyari sa Israel? Noong nakita ko at sinabi ko, Israel, Israel, ipalabas ninyo sa inyong mga bahay-sambahan. Sapagkat magagalit ang Amang Diyos. Anong nangyari? Binumba sila ng Hamas. Isang rocket launcher tumama doon sa bahay-sambahan nila. Ngayon, si Felix Manalo, may imahe. Ang 70th Adventist na nandyan sa Manila ngayon may imahe. Kaibigan, kapatid, magagalit talaga ang Amang Diyos sa mga imahe, sa mga rebulto na yan. Naku po, kaibigan, kapatid, halos lahat ng mga sinasabi ko naging totoo. Kaibigan, kapatid, iisa lamang ang nagsasamba na tapat sa ating Amang Diyos, ang Holy Quadrogy Religion po lamang, na siyang sasakyan ng tao tungo sa kanyang kaligtasan. Maawa kayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa sarili ninyo. Huwag kayong padadaig sa mga masasamang gawain na dinidikta ni Satanas. Ito, ano po ba ang hanap buhay itong si Felix Manalo nung una? Sino ang natandaan po ba ninyo? Ano ang hanap buhay ni Felix Manalo? Gumagawa ng sombrero. Yung buli ba? Gumawa siya ng mga sombrero. Gawa sa tikog, sa lubi, buli, ganun. Ibininta niya. Ngayon, nung
gusto siya nga gumawa ng maraming makagawa siya ng maraming pira sapagkat kakunti man lang yung binta ng sombrero. Gumawa siya ng religion. Sabi niya, ang Iglesia daw ni Kristo na lumitaw dito sa Pilipinas ay itinayo ng Hesukristo. Dahil po, si Felix Manalo daw ay isang ibon na mandaragit. Ano po bang ibig sabihin ng isang ibon na mandaragit? Di ba meron siyang pakpak? Agila, angel ang ibig sabihin. Anghel. Mula pa noong nargiristro ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914, diyan nag-uumpisa ang pagkaroon niya ng maraming pera. Mula nang inirehistro niya, siya ay isang tao. Pero wala siyang pakpak. Hanggang si Felix Manalo ay namatay, tao rin. Wala siyang pakpak. Bakit nilinglang ang mga tao na si Felix Manalo daw ay isang ibon na mandaragit? Ito, ang Panginoong Hesukristo doon sa Israel, sa Jerusalem, totoo po na mayroon siyang bahay-sambahan. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo, siya'y lumalakad, nagmimisyon. Totoo po yun, tama yun. Sa daan ng kanyang paglalakad, inuutusan niya ang mga tao. At nagpapakita ang Panginoong Hesukristo ng mga kababalaghan, yung mga gawain na parang hindi ka makapaniwala, tulad ng pagpanggamot, nanggagamot ang ating Panginoong Hesukristo, yung mula sa kanyang pagkabata nung siya isinilang, hindi siya makakakita, isang bulag, ginamot ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nakakakita muli. Ngayon, may isang babae hindi siya, nung siya nagdalaga na, hindi siya nagkaroon ng monthly, binuwan na monthly. Ngayon, nagkakasakit siya, nadaanan ng ating Panginoong Hesukristo, ginamot siya, gumaling siya. May isa namang babae na palaging nagdurugo. Isang babae na palaging nagdudugo. Ang sabi ng babae, makita ko lang ang Panginoong Hesukristo, kahit mahawakan ko lang ang kanyang damit, ako'y gumaling. Maraming mga tao na tinuturuan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero may isang babae na nakahawak sa damit ng ating Panginoong Hesukristo. At siya'y gumaling. Ang ibig sabihin, huminto na yung pagdudugo niya. Di ba? O ngayon, ang Panginoong Hesukristo, walang tiyak na isinilang, walang tiyak na pizza o buwan sa kanyang pagsilang.
bakit nagkaroon ng sabi nila na ang Panginoong Hesukristo daw ay nagtayo sa Iglesia ni Kristo na lumitaw dito sa Pilipinas. Ngayon, anong sabi nila sa mga iglesia? Ang sabi nila na ang Panginoong Hesukristo daw ang nagtayo. Aba, kasinungalingan. Sino ang nagtayo? Si Felix Manalo. Anong buwan, anong pitsa? July 27, 1914. Ang Panginoong Hesukristo nagtuturo doon sa Israel. Nung binumba na ng Hamas, noong, di ba naghira sila ngayon ang Israel at ang Hamas, ang Palestine, sapagkat ang Israel ngayon, gitunglo na sila sa Diyos. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Ang Mindanao, ang lupang pangako. Ano ang land of promise? Ang Mindanao, ang lupang pangako. Itong Mindanao, ang Little Israel, sinasabi ko sa inyo. At may hula si Daniel, at may hula si propetang si Isaias. Ang sabi ni Isaias, nakita ko doon sa malayo na may isang taong tatayo, titindig at magtuturo sa mga kautusan ng ating Amang Diyos. At may hula din si Daniel. Nakita ko doon sa malayo na ang dagat ay hinampalo sa 4 na malalakas na hangin. Ito ang totoo. Ano? Yung 4 na malalakas na hangin. Jehovah Jireh, Jesus Christ. Ito ang Holy Quadrogy. Nag-iisang religion na nagtuturo sa inyo ng katotohanan na ito ang sambahan nag-iisa lang sa buong mundo. Balikan natin yung sa panahon ni Noah. Sino po ba itong si Noah? Si Noah po ay isang hamak na tao lamang. Tulad, kagaya ko rin isang taong parang uod lamang. Pero ang lahat ng mga sinasabi ko ay nagmumula sa ating Amang Diyos na iisa lamang ang kanyang mga pinili. Itong Holy Quadrogy religion po lamang. Lahat ng mga tao nagdidibati-dibati sila, ginagamit nila ang Biblia para pagpalakas sa kanilang 10%, pagpadami ng kanilang mga membro. Hindi nila alam, o kaya alam nila na ang Biblia matagal na pong giistadihan sa mga Bible scholar. Yung mga ginagamit nila, yung mga debate-debate nila, pagpalakas lang yun, pagparami ng mga membro. Pero alam na nila na ang Biblia matagal nang giistadihan sa mga Bible scholar para magkaroon siya ng maraming pira. Ipapaliwanag ko ito sa inyo mga kaibigan, kapatid. Ito ang totoo. Yun bang mga ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na lumalakad siya sa ibabaw ng dagat, nakapagaling sa mga taong may malubhang mga karamdaman, yun po ba ay sarili lamang po niya? Hindi po.
Noong nakaraang Sabado, ang sabi ko sa inyo, ang Amang Diyos, binigay niya kang Hesukristo ang kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin, mayroong nagbigay. Sino ang nagbigay? Ang Amang Diyos. Sino ang binigyan? Ang Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo? Siya po ay tao. Pero hindi siya ordinaryo o basta-bastang tao po lamang. Sapagkat mayroon siyang kapangyarihan na binigay sa kanya ng ating Amang Diyos. Bakit po? Bakit na ganon ang mga pangyayari? Sapagkat iniwanan na sa Diyos ang tao sa sobrang nagawang kasalanan ng tao. Iniwanan na sa Diyos ang tao. Yun nga, ang iba nagkakasala. Marami siyang mga pagkukulang, marami siyang mga kasalanan. Sa sobrang pagmamahal at pag-ibig ng Amang Diyos, ito ang totoo ha, nagbalak siya na ipadala ang anak ng tao. Sino po itong anak ng tao? Ay ang Panginoong Hesukristo. Sino ang unang propetang nakakita na may isang anak ng tao na nakaupo sa upuan sa kanang bahagi ng ating Amang Diyos? So, propetang si Enoch. Yun ang totoo ha. Si propetang si Enoch, siya po ang unang nagsasabi na may isang anak ng tao nga nakaupo sa kanang bahagi ng upuan ng ating Amang Diyos. Yun po ang dahilan bakit hindi inilagay sa Biblia, sa original na Biblia, hindi inilagay, tinanggal nila ang the Book of Enoch dahil dyan. Sino nagtanggal? Ang mga Bible scholar. Iyon ang totoo. Sapagkat gusto nila na gawin nilang Diyos ang anak ng tao. Ngayon, ito ha, ito. Sino ang gihimong instrumento para dyan ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo? Si Maria. Si Maria ay asawa ni Jose. Ito naman, si Jose, nung nalaman niya, nagdagdalang tao, buntis si Maria, umatras siya. Ang plano ni Jose, ayaw ko na, hindi na ako mag-asawa sa kanya. Sapagkat buntis na eh. Ikaw bilang tao, no? Nakita mo buntis na yung pangasawahin mo. Buntis na. Di siyempre, ang sabihin mo, ayaw ka na. Ayaw ko na, di ba? Hindi na ako magpatuloy sa pagpapakasal sa kanya. Oh. Pero may narinig si Jose. Ano ang narinig ang napakinggan ni Jose? Jose, huwag kang mabahala sapagkat yung pagdadalang tao ni Maria ay siya lalang ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, kautusan o ginawa si Birhen Maria para matupad ang pangako o ang balak ng Amang Diyos
para mailabas o ipakatao na ang Panginoong Hesukristo. Iyon. Ngayon, ito naman. Ito. Anong sabi ng Iglesia? Si Hesukristo daw ang nagtayo ng Iglesia dito sa Pilipinas. Sige nga. Noong July 27, 1914, patay na ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi ni Manalo? Di ba kasinungalingan? Siya ang nagtayo? Hindi ang Panginoong Hesukristo? Di ba maliwanag? Oh. Matagal na pong patay ang Panginoong Hesukristo, July 27, 1914. Si Felix Manalo nagparehistro sa Iglesia ni Cristo daw. Si Cristo daw ang kasinungalingan talaga. Noong sabihin ko sa inyo, ibalik ko to sa inyo, ang mga sambahan, ang mga relihiyon na may mga matutulis na bagay na linagay nila sa kanilang bubong, sa kanilang sambahan, yun ang sungay ni Lucifer. Sino? Di ba? Sila? Marami mga relihiyon dyan na may mga matutulis na bagay na linagay nila doon sa bubong ng kanilang bahay sambahan. Sino ang may sungay? Si Lucifer. Ang Diablo, ang Satanas na yan. Naku po, kaibigan, kapatid. Kasimple. Yung, di ba, matulis yung sungay ni Satanas? Di ba? Oh. Ang Mormons, di ba may matutulis din na bagay yung bahay sambahan nila? Nakita nyo? Yung sa Mormons? Di ba may matulis din na bagay doon sa kanilang bubong na kanilang bahay sambahan, di ba? Nung nagpunta ko ng mga goy, nakita ko yun eh. May mga matutulis din na bagay. Sino ang founder ng Mormons na yan? Si Joseph Smith. Ang isang tao napakasinungaling. Kaibigan, kapatid, magbulay-bulay ka, mamalandong ka. Marami akong mga kaibigan dyan, nasa relihiyon na yan. Kaibigan, kapatid, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Hindi lang ninyo alam na iniisa-isa kayo para kayong na-hypnotize, para maniwala kayo. Ginamit nila ang Biblia, pakungwari si Kristo daw ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas para makakulimbat sila ng maraming pera. Bakit sila nagdebate-debate? Para makulimbat sila ng maraming pera. Naku po, kaibigan, kapatid, para dumami ang mga miyembro nila, mag-isig tayo sila sa kanilang mga katuwiran. Kungwari, tama daw sila. Yung lahat na yan ay mga pakungwari lamang. Sa 12 ka mga apostolis sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba ninyo alam na sila't lahat pinapatay sapagkat galit sila sa mga sinasabi sa mga apostolis? Kasi yung mga sinasabi ng mga apostolis, yun ang mga kautusan ng ating Amang Diyos sa pamamagitan kang Hesukristo. Galit sila.
Ang buong mundo, galit na galit. Pinapatay nila si Juan Bautista, pinatay nila, pinako nila sa krus na kabaliktad. Ganon din ang ginawa nila. Ano kasi, ito kasi ang totoo. Ang 12 ka mga apostoles, kahit si Judas Iscariote, inuutusan. Anong nangyari kay Judas? Pinatay din. Anong nangyari kay Pablo? Pinatay din nila. Mula noon, wala nang nagsasalita sa mga kautusan sa ating Amang Diyos. Wala na. Patay na lahat. Patay na ang Panginoong Hesukristo. Wala nang nagsasalita. Ngayon, bakit dito sa lupang pangako, ang Mindanao, bakit dito may isang taong nagsasalita ng tunay? Tiyak, maliligtas ang isang tao kapag sumunod. Ang isa taong membro dito sa Holy Quadroge, kapag sumunod siya, maliligtas siya. Pero kakunti lang, ilan lang. Pero kaibigan, kapatid, sa buong mundo, alam ko na yung mga tao na nakinig. Kasi from Filipino, Tagalog to English, marami na. Marami na sila. Dito sa atin, kakunti lamang tayo ang material. Pero napakarami nila. Kaibigan, kapatid, tandaan nyo ito. Gusto kang maligtas, sumunod ka dito. Sa lahat ng mga tinuturo ko, sumunod ka. Ano ba ang tinuturo ko? May isang Diyos at may isang taga-pamagitan. Sino ang taga-pamagitan? Ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay hindi Diyos. Ito kaibigan, kapatid, may tinatawag na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isa-isahin ko ito sa inyo. Ang Ama, iyon ang Amang Diyos. Yung Anak, iyon ang si Hesukristo. Yung Espiritu Santo, iyon ang Anghel. Alam po ba ninyo, maraming mga anghel? Marami. Ito dito ngayon, napakarami nila. Yung mga anghel, nalibuan ng mga anghel, na inuutusan ng ating Amang Diyos para magbantay sa sanlibutan, sa mundong ito, hindi nila natupad ang kanilang tungkulin bilang tagapagbantay. Ang ginawa nila, ito ang ginawa sa mga anghel, nag-asawa sila sa mga babae sa lupa. Noong nag-asawa sila sa mga babaeng tagalupa, mayroon silang mga supling. Ang kanilang mga supling, hindi basta-basta. Mga higante. Yung iba naman ay ginapos. Nakulong doon sa ilalim ng lupa. Ginapos sa ating Amang Diyos para hindi na sila. Ano kasi, ito mga anghel na ito, bilang tagapagbantay, ang utos, bantayan ang mundo, ang sanlibutan. Ikaw, bilang security guard ka, may binabantayan ka, di ba? Kapag iwanan mo yung binabantayan mo, hindi mo tinupad yung trabaho mo,
anong mangyayari sa iyo? Siyempre, kakasuhan ka, siyempre, prisuhon ka, ikulong ka, ganun ang mangyayari. Ang utos kasi sa mga anghel, mga tagapagbantay, ituro ninyo ang kautusan na may isang Diyos at may isang tagapamagitan na si Hesukristo. At iyon ang sabi ko, Ama, Diyos Ama, Anak, at Espiritu. Iyon ang mga anghel. Naintindihan pa po ninyo mga kapatid? Iyon ang tama. Iyon ang totoo. So, kaibigan kapatid, tandaan mo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ang Panginoong Hesukristo. At ang Espiritu Santo, yun ang anghel, mga anghel. Tandaan mo, may mga anghel na hindi kinulong. May mga anghel na pinarusahan sila. At may anghel na hanggang ngayon ay hindi gumawa ng mga karamihan. May mga anghel din na hanggang ngayon ay hindi gumawa ng mga kasalanan. Nandito siya. Nandito sila. Salamat sa Amang Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, buksan mo ngayon ang iyong puso. Papasukin mo ang ating Amang Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo. Gumawa ka ng matuwid. Palagi kang nagdalangin, manalangin sa ating Amang Diyos. At isabi mo, Ama, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pangako po ay hindi na mauulit. Kusang magbagong buhay na po ako. Iyon ang iyong sasabihin sa ating Amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po manalangin.